Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro, Magandang Balita Biblia. Today is October 23. 21 pala, sorry ha. October 21. Sinulat ko na kasi dito sa libro. October 21, 2023. Muling nagpakita kay Solomon si Yahweh. Nandito tayo sa Unang Hari chapter 9. Unang Hari chapter 9 verse 1. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, verse 2, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Verse 3, sinabi sa kanya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Verse 4, kung ikaw naman ay manatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinapagawa ko, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko. Pakisabayan ako please ng basa. Ulitin ko ha, verse 4. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin. Verse 5, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan, iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Verse 6, ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos. Verse 7, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Verse 8, magigiba ang templong ito at sinumang mapadaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? Verse 9, at ganito ang isasagot ng mga tao sapagkat tinalikuran nila si Yahweh ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. So, nalaman na natin ang dahilan kung bakit nawala yung templo ni Solomon sa panahon natin, guys. Hindi na natin makikita kasi tumalikod sila kay Yahweh. Yan pala yung dahilan. Iba pa ang mga ipinagawa ni Solomon. Unang Hari chapter 9 verse 10, 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatay ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Grabe tagal guys, so 20 years tapos nawala lang. Talaga naman. Verse 11, si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ilang lungsod? Ilang lupain daw? 20 lungsod guys, ang lawak niyan. Verse 12, ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Verse 13, kaya nasabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin? Kaya tinawag ng lupa ng Kabul ang mga lungsod na yun hanggang ngayon. Verse 14, nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Verse 15, gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Verse 16, ang Gezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos ibinigay ng Paraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Verse 17, ngunit
Ito'y muling ipinatayo ni Solomon, ipinagawa rin niya ang Beth-horon sa timog, verse 18, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, verse 19, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak, ipagawa sa Jerusalem, sa Libanon, at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Verse 20, sa pilitang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Hiteo, Periseo, Hevita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Verse 21, ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas ng iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na daratnan nila sa lupain ng Kanaan. Verse 22, hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ng ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Verse 23, ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Verse 24, nang mayari ang mga palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ng Faraon, pinalapit niya ito mula sa lungsod ni David pagkatapos ipinagawa niya ang Milo. Verse 25, taon-taon, 3 beses na naghandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh at natapos niya ang pagtatayo ng templo. Verse 26, nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Verse 27, upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalahan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Verse 28, pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinila nila kay Solomon. Ang pagdalaw ng reyna ng Seba. Nandito na tayo sa unang hari, chapter 10. Unang hari, chapter 10, verse 1, nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Verse 2, dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang ori ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Verse 3, sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito naipaliwanag. Verse 4, humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Verse 5, napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagagdulot niya ng inumin, ang handog na inaalay niya sa templo, hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Unang hari, chapter 10, verse 6, kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Verse 7, hindi ko mapaniwalaan ang mga sinabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayon nakita ko ang lahat, na patunayan kong wala na pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Verse 8, napakapalad ng inyong mga asawa, mapalad mga talaga guys. Napakapalad ng inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Verse 9, purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng karunungan. Verse 10, at ang hari binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas, kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Verse 11, bukod dito ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Verse 12, ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at mga olira
at mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Verse 13, ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Siba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Siba, ang mga kayamanan ni Solomon. Verse 14, on ang hari, chapter 10, verse 14, ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Verse, hindi yan grams guys, sa kilo-kilo yan. Sa panahon natin ngayon, gramo nga lang hindi na tayo makabili. Sobrang mahal kaya. Wala ako gaanong alahas talaga kasi nga sobrang mahal. Okay. Unang Hari, chapter 10, verse 14, ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Verse 15, hindi pa kabilang dito ang buwis ng galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Verse 16, nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Verse 17, nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Libanon. Verse 18, nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. Verse 19, 6 na baitang ang paakyat sa trono, may ulo ng bistrong baka. Ulit nagkamali ako ng pagbigas. May ulo ng bisirong baka ang ulo na ng trono at may patungan na bisig sa dalawang tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito. Verse 20, at 12 naman ang magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Verse 21, gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Libanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahalaga noong panahon ni Solomon. Verse 22, may mga malalaking barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo, real. Verse 23, si Haring Solomon ang pinakamayronong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Verse 24, dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Verse 25, ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang gito at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mula, at nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Mga sasakyan ni Solomon. Unang Hari, chapter 10, verse 26, nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Verse 27, sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang cedar ay naging kasindami ng sikmuro sa kapatagan. Verse 28, galing pa sa Musre at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon, may mga mangangalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumili din ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa at sa 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y ipinagbili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga haring Hitio at Arameo. Saan kapag guys ang pambayad nila nung araw, hindi pera kundi pilak. Okay, hanggang dito na lang. Bukas na yung chapter 11. At harap na tayo magsalita. Bye everyone. God bless.